Hindi sikretong ang mga Pilipino ay mahilig makihalubilo sa isa't isa. Maski pagpunta sa misa, pagkain sa bahay, o simpleng paghimik sa labas. Gusto ng Pilipino na may kasama. Bahagi ng kulturang Pilipino kasi ang pakikipagkapwa-tao. In fact, isa ito sa mga tinatawag nating Filipino values. Ang pakikipag-usap or pakikipagkapwa ay isa na sa hindi maitatanggal sa atin dahil tayo, sabi nga ng mga sociologists, or sabi rin ng mga psychologists, tayo ay social animals. So, hindi natin kayang mabuhay ng hindi nakikipag-usap or kahit man lamang maipadama yung ating nararamdaman sa ibang tao. Lahat tayo, social being. So, importante sa atin ang pakikisalamuha at pakikisama sa iba. Magkaibang konteksto, sinasabi nila ang Eastern countries are more of interdependent in terms of socializing with others and the Westerns are more independent. So, dun sa ganung konteksto pa lang, sa Pilipinas, pag sinabi natin na pakikisama or pakikihalubilo sa iba, it's more of yung konteksto natin na tayo kasama ang pamilya, tayo kasama ang komunidad, tayo kasama ang mga kaklase natin or mga kaibigan natin. We are more of interdependent in terms of our way of socializing. So, pag tinanong gaano kahalaga, napakahalaga, especially sa kultura natin mga Pilipino. Sa makabagong panahon na ito, ang mga Pilipino ay nakahahanap ng mas marami pang paraan upang makipag-usap sa isa't isa. Tila bahagi na nga ng ating pagiging Pilipino ang pagkakaroon ng mga tinatawag na profile sa mga website katulad ng Facebook at Twitter. Ang pagpapahayag ng nararamdaman ay hindi lamang maaring harapan. Kaya gumagamit tayo ng mga gadgets. Okay? So dito, naipapakita natin din naipapahayag din natin yung ating saloobin, yung ating opinion, na kung saan ang epekto nito sa kultura natin ngayon, minsan kapag sumusobra, ang tinatawag natin talagang one-on-one communication na nakikita natin mismo yung ekspresyon ng mukha, yung reaksyon sa ating mga sinasabi. Minsan, nadadaan na lang natin sa pamamagitan ng pananalita or text. Kaya nga minsan, sa ating mga YMPM, sa social media, naglalagay pa tayo ng emoticons, di ba? Ang hindi alam ng karamihan ay na dahil dito, marami ring Pilipino ang nagagawang biktima ng sarili nilang mga kagustuhan sa internet. Meron kasi tayong minsan, hindi natin maiiwasan, lalo-lalo na sa Facebook o di kaya sa Flickr, okay? Minsan, kapag nagpahayag tayo ng damdamin, ang kadalasang tinitingnan lang natin ay ano yung ating opinion, nang hindi natin nabibigyan pagpapahalaga ang pananaw din ng iba. Sa kabila ng pagkakaisang nadudulot ng teknolohiyang ito, nagbubunga rin ito ng mga kasamaan tulad ng cyberbullying. Dahil nag-evolve din ang technology, so pumasok yung teknolohiya bilang part of bullying. So cyberbullying is any form of bullying that would use any forms of technology. It could be a computer, a gadget, a cell phone, any electronic devices. So kung babalikan, ano ba ang bullying? Diba sinasabi na merong imbalance of power. So kung may imbalance of power, merong intentional na pagsakit or hurtful feelings for other people. So, cyberbullying is similar in a way na hindi siya physical but more of you use the technology to have like name calling, threatening, saying bad things, posting pictures. Ang responsibilidad, ang kalayaang binibigay sa atin, minsan nawawala ng limitasyon. Okay? Na akala natin okay lang magpahayag tayo ng opinion natin na hindi natin nakikita rin naman din ang karapatan ng ibang tao. So dito sa batas na ito, ang cybercrime at saka ang House Bill number 5496 nagsasaad na kung saan may mga bagay-bagay tayo sa ating kalayaan, lalo-lalo na sa pananalita o pagbibigay ng opinion, ay kinakailangan magkaroon tayo ng isang responsibilidad na kung saan tayo rin sa ating mga pinapahayag, kinakailangan natin or kaya nating panindigan. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari sa isang bagay na dapat na may nagdudulot ng pagsasama?
Na siguro kung titingnan natin yung konteksto ng bullying, ang intention is to hurt other people, no? It's a repeated act of hurting others. Kung bullying ang pinag-uusapan, there's imbalance of power. Nagaganap yung cyberbullying, magkakaibang konteksto din depende. Halimbawa, pag sinabing imbalance of power, yung isa, maaring mas maraming alam about the technology. So, pwedeng anonymous yun, parang hindi natin kilala. Okay? Merong intention to hurt the person. Siguro that would be the basic kung bakit nangyayari or nagkakaroon ng cyberbullying. Kumpara sa iilang tao, madali lamang talikuran ang mga pinagsasabi tungkol sa kanila. Kadalasan na may nakasusugat ng loobin ang cyberbullying para sa karamihan. Okay. Meron ding mga research which suggests na karamihan sa mga bata would feel anxious, would feel sad. Most of them are psychological impact. Would feel depressed in a way. That's also related to the sadness. Would feel threatened. Okay. Nagwi-withdraw yung iba. Yung iba mas natatakot gumamit ng social communication. Yung iba natatakot na sabihin sa parents kasi baka ilimit sila sa paggamit ng social networking sites or ng computer. Yung iba naman, base sa mga research din, they tend to feel helpless and hopeless with the situation. Helpless in a way kasi it's beyond your control. It's out there in the public. Anybody can just see it if they'll just post it. Okay. Hopeless because how can you address the impact or how can you be out in that particular situation if you don't know exactly the perpetrator? Okay, if you're the victim, hindi mo alam kung sino yung gumawa na sa'yo. Kung magkakaiba kasing aspeto or pamamaraan kung paano ang cyberbullying. Bakit ba na sa kabila ng lahat, tila laganap pa rin ang problemang ito? Hindi ba talaga kaya itong bigyan ng solusyon? In fact, isa ang Pilipinas sa mga bansa na kung saan pinagpupursige na magkaroon pa ng ilang mga gadgets tayo na kung saan mas madali nating matrace. Lalo-lalo na yung child pornography. Okay? Yes, madalas nakikita nila at natutunto nila kung saan nanggaling ito. Pero may ilang pa rin na sinasabi nating nahihirapan din ang ating mga kapulisan kung saan ba talaga ipinalabas ito, saan bang website ito, saan lugar ito. Kung ganito nga, ano ang pwede natin gawin para makatulong? Bilang isang regular na estudyante, pinaka-importante is we provide support for our classmates, for the school community.
a protective factor or something that the student would feel na someone is out there that would care for that particular student. A positive school environment is also important. How do we create a positive school environment? As a student, we contribute to that feeling of supporting our classmates, reporting incidents. Siguro ang importante yung tie-up with the students and the teachers. Paano pa kayo makakatulong on your own? Huwag tayo mambuli. Okay. Maaari siguro natin tingnan na ang mga bagay ba to na ating sinasabi, ang mga bagay ba to na ating nagagawa, ay ano kaya ang magiging epekto nito sa taong ating napagsasabihan. Siguro, isa sa magandang tingnan ay, sabi nga sa isang programa ng guidance ng in-invite natin ng computer department, kung ano raw yung ating pinupost sa ating Facebook or sa ating other social media, yun ay nagpapakilala na kung sino tayo talaga. At kung ikaw naman ang mabiktima,